Bakit nyo ba pinapa-disqualify itong grupong vendors party list? Isa kasi yung vendors party list sa sa 86 na flag namin na mga party list group na hindi talaga kumakatawan sa interest ng marginalized and underrepresented. Sabi ng iba, particular, itong vendors party list, bakit daw sila nasi-single out? Simple lang naman ang sagot diyan. Yung research namin would show na isa ito sa mga party list group na mas matibay at mas mabilis naming nakuha yung ebidensya kasi straight from the horse's mouth, so to speak, yung mga ebidensya na nakalap namin batay sa kanyang interview sa isang news media organization. So, pinagbatayan namin yon, tapos may iba pang ebidensyang nakalap para talagang mas solid at mas rigorous at may due diligence dun sa pag-research. Okay, I think you're referring to the interview by Ted Filon dito sa first Correct. nominee, tama ba? Ng vendors party list, tama? Tama ka. Okay. So ano yung pinakabasihan ng grupo ninyo para i-disqualify ito? Ano yung na-violate nila sa paningin ninyo? Sa paningin namin, yung na-violate talaga nila yung esensya ng ating saligang batas na talagang dapat na yung marginalized and underrepresented yung mabibigyan ng pansin dito. Now, don't get me wrong, Ian, yung totoo naman, meron namang desisyon yung Korte Suprema na kahit na sino ay pwede nang tumakbo, in not so many words, bilang party list nominee. Kaya lang yung isang key component kasi rito, dapat ikaw ay malinaw na advocate ng isang sektor. So, dun sa nakita namin, at least sa kaso ng vendors, actually hindi lang vendors, kundi yung iba pang mga grupo, pero for this particular case, ito yung yung pinag-aralan namin ng masusi. Talagang yung track record is hard to find, and pwede nilang sabihin na in terms of rhetoric na sila ay champion, ang puso nila ay nasa maliliit na manininda, pero nabibitray naman ng economic stature nila at ng kanilang track record sa usapin ng pagiging kontratista, halimbawa sa ilang mga government projects, multi-million pesos ang pinag-uusapan natin dito. At hindi mo maubos maisip paano magiging advocate yung isang nominee samantalang ganito yung kanyang naging track record ever since. Okay. Let's talk specifically dito sa petition ninyo, no? You're referring to the first nominee, tama ba? Na base ron sa interview, lumalabas sa contractor, tama? Contractor, tapos iba pang business interest sa mining, among many other ventures. So, ang question ninyo, paano ito makapagre-represent legitimately ng interest sa mga vendors as a party list nominee ng vendors party list group kung ito yung kanyang background, tama? Tama ka, oo. At saka kahit yung definition naman ng vendors, don't get me wrong again, ang vendor pwede namang mayaman yan, pwedeng mahirap, parang magsasaka rin. Merong rich farmer, merong poor farmer. Pero let's not split hairs and let's not engage in philosophical hermeneutics, so to speak. Kasi yung usapin naman talaga ng party list ay para sa mga nasa laylayan sa lipunan. So pag sinabi mong vendor, dapat mas liberal yung ating interpretasyon, and we should take it to mean ito, just to be more specific, yung may mga nasa karinderya, yung mga may ganong business, yung mga nasa informal economy. Hindi na natin kailangang pagtuunan pa kung halimbawa yung malalaking mall, mga vendor pa sila na dapat nakatawan din sa Kongreso. Kasi kung masyadong ganon yung ating pagtingin sa vendor, edi kahit yung mga malalaking retailer na nangaagaw ng lupa, I'm sorry to say, masasama doon sa ganong klaseng klasifikasyon. Okay. Actually, I agree na talagang frustrating yung nangyari dito sa ating party list system. Simula pa nung mabuo yung batas 1995 party list law. Pero ang problema, pag-usapan natin para mas maintindihan ng mga viewers natin, no? Kasi meron kasing atong paglaom case at yung pinakahuling desisyon ng Korte Suprema kung saan sinasabi, yung binanggit ni Professor Danny Araw, hindi naman kailangan na, of course, I'm paraphrasing, no? Pero hindi naman kailangan na lilimahid ka rin, diba? Talagang actual na vendor ka to represent the interest of the vendors. Yun na naging problema because ang interpretation na rin sa constitutional provision pagdating sa party list, hindi lang to exclusive sa mga
marginalized and underrepresented. Kasama rito yung national, regional, and local parties. Kaya sila nakapasok, di ba? Kung political Tama. party ka, dapat lang mag-register ka as a sectoral party. Tama? Hmm. Tama. Okay. Ang problema, paano nyo lalabanan itong desisyon na ito? Kasi ito yung nananaig di ba? Ang Hmm. nangyari dito, this really opened the floodgates for just about any organization to join the party list election. Kung ito yung nananaig na interpretasyon ng batas ng Supreme Court, hindi ba medyo suntok sa buwan itong disqualification petition ninyo kahit tama yung pinanggagalingan ninyo? Okay, magandang punto yan. Actually, tama ka. Kung tayo ay magpapalimit lang doon sa quote-unquote katumpakan ng batas sa kasalukuyan, lalo na yung 2013 atong paglaong case na yan. Just like you, I don't really agree with the law, pero just the same, dahil nandyan yung batas na yan, ang aming inaasahan sana sa COMELEC, mas magkaroon ng careful reading of the law in such a way na hindi natin maisasantabi yung interest ng mga nasa laylayan sa lipunan. Kasi ang COMELEC, meron naman yung quasi-judicial function to provide certain guideposts in a way na hindi yan outright nagbabiolate sa atong paglaong case, pero may malinaw na bias for the marginalized and underrepresented. Now, aside from the case that or the complaint that we filed, syempre tuloy-tuloy pa rin yung advokasya para sa legislative intervention, yung pag-reform sa party list law, merong genuine party list bill na hanggang ngayon nakabidbid sa Kongreso. Tapos yung judicial intervention, Christian, syempre pinag-aaralan din yan. How are we able and how can we ask the Supreme Court to to review the atong paglaong case and then hopefully revert to the 2001 Bayan Muna versus COMELEC na decision na in not so many words, in 2001 sinabi nila mas marginalized and underrepresented dapat yung ating party list system. The fact na may 180-degree turn na nangyari noong 2013, baka naman magkakaroon ng 180-degree turn ulit. Ngayon na we have 12 years of empirical data to prove na ganito yung naging resulta ng kanilang decision 12 years ago. Okay. So, pero nga yung problema, kailangan umabot muli sa Supreme Court para makakuha ng, hopefully, sa grupo ninyo, ibang desisyon. Hindi katulad ng 2013 atong paglaom case. Kumbaga, isa yan sa mga senaryo. Pero Christian, kailangan kong maging malinaw ngayon. Siyempre, ang gusto naming mangyari sa kontradaya, maging pabor yung desisyon ng COMELEC dun sa aming verified complaint. Pero alam mo, kahit na sino ang manalo dun, or matalo pala dun sa kasong ito, aakyat at aakyat yan sa mga korte. Kung manalo kami, vendors party list might elevate it to the higher courts, including the Supreme Court. And then, ganun din sa amin. Siyempre, yung option na mag-apila, it's part of the legal remedies na pwede naming makuha, lalo na kung yung decision sa tingin namin ay hindi pumapabor sa interest ng mga nasa laylayan sa lipunan. So, in other words, yung judicial intervention can happen in so many ways. I'm not sure kung kasama yung verified complaint namin sa isa sa mga mechanisms na yon because we just have to wait until makapag-desisyon yung COMELEC sa kasong ito. Okay. Anong tingin mo naman dito, Prof. Danny, no? Kasi isa rin sa mga nag-file, no? Actually, fourth nominee nitong vendors party list, itong si Diwata. Di ba yung kilalang nagbebenta ng pares. So, naging social media star yan, no? And I think siya yung nag-file ng response, tama ba? Verified answer doon sa reklamo ninyo. Fourth nominee siya. Itong si Deo Diwata Balbuena. Does it fix the issues that you're raising na the fact na merong isang nominee at least na talagang vendor at siya yung si Diwata? Hindi rin kasi alam mo Christian, ang tinitingnan natin sa party list group hindi lang yung mga mismong nominee kundi yung mga nasa likod ng mga party list group na ito. For the longest time, yung ilang mga party list group, pagka na-feel nila na mananalo na sila, pag nagbibilangan na, halimbawa sa PICC, tapos nakita nila na, makakakuha tayo ng isang silya, and then parang ang nangyayari, yung unang 3 nominado, nagwi-withdraw, and then yung ika-4 na nominado, yun yung nagiging first nominee. That's how the political clans were able to penetrate the party list system. Isang paraan yon.
Tapos dun sa, kung dito sa specificong kaso ng vendors, kahit na sabihin mo na lahat, assuming lang for the sake of argument, lahat ng 10 ay lehitimo na mga vendor, tingnan pa rin natin saan ba sila kumukuha ng pera, saan yung makinarya nila, sino yung mga nasa likod ng pagbubuo nito. Kaya medyo naging crucial yung yung naging interview ni Ted Filon dun sa first nominee. And wonder of all wonders, after that, hindi na nagpa-interview uli yung first nominee, at least sa mga major networks na at least sa pagkakaalam ko or dun sa monitoring ko. Kasi it's a tell-all way of revealing a lot of information. In fact, nagulat nga ako yung ilang mga bagay na internal dapat sa grupo nila, isinawalat nila. In fact, kahit yung isa sa mga kinote namin na interesting, Christian, by the way, yung complaint po namin ay readily downloadable po. Punta lang po kayo sa social media account ng Kontradaya. Pero yung isa sa mga excerpt na kinuha namin doon, yung parang tinanong paano na-determine yung mga party list nominee. Tapos sinabi nila, nag-usap-usap lang, total daw, magkakaibigan naman sila, kaya sinabi nila, o sige, yung parang nagturuan na lang kung sino-sino yung magiging nominee. Instead of going through the usual process na may vetting dapat na ginagawa sa lahat ng mga nominee. And then later on, naisip nila, yung mga lehitimong mga party list nominee, ipasok na rin natin. Pero hindi sila yung first nominee kasi yung unang 3, sila muna. Tapos yung mga tunay, quote-unquote na vendor, dun sa bandang baba. So hindi sila yung mauupo kung sakasakali kasi hanggang 3 lang naman yung maximum na upuan eh. Unless Correct. magpalitan. Unless mag-withdraw yung unang 3, edi ayun. Kumbaga si Diwata posible na maging party list nominee, pero kung gagamitin yung termino mo, suntok sa buwan yan, at saka ba't nila gagawin yon, di ba? Kasi sila naman yung may pakanan itong vendors party list na to.